So mga tol, kakatapos nga lang po ng laban na ginanap sa Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona, USA sa pagitan ng mga kampiyon sa flyweight division na sina British Sunny Edward versus American Jesse Bam Rodriguez. Panalo nga po si Bam Rodriguez mga tol, via stoppage sa round 9. Hindi kinaya ni Sunny Edwards ang lakas ni Bam Rodriguez. Dahil dyan mga tol, naagaw na ni Bam Rodriguez ang titulo ni Sunny Edwards, ang IBF belt. Ganap na nga po siyang Unified Flyweight World Champion na kay Bam Rodriguez na ang WBO at IBF, at nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabante na ang record sa 19-0, habang nakalasap naman ang unang talo si Sunny Edwards. Bumagsak na ang record sa 20 wins and 1 loss. Samantala, muli nga po nagbabalik si Murodjon Akhmadaliev matapos matalo sa kababayan natin na si Marlon Tapales at maagaw sa kanya ang dalawang titulo sa Super Bantam. Dahil sa kakatapos lang din ng laban ni Akhmadaliev mga tol kontra kay Kevin Gonzalez, tinalo niya ito via technical knockout sa round 8. Hindi kinaya ni Kevin Gonzalez ang lakas ni Akhmadaliev. 4 na beses nga pong bumagsak si Kevin Gonzalez, 2 sa round 6 at 2 sa round 8. Dahil dyan mga tol, si Akhmadaliev na ngayon ang mandatory sa WBA at may tsansa na din siyang makalaban sa world title sa Super Bantam. Pero mauuna muna itong si Luis Nery mga tol, dahil nag-utos na ang WBC na si Nery ang makakalaban kung sino ang mananalo kay Inoue versus Tapales. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay nga po ng prediction ang batikang sports analyst na si Atty. Ed Tolentino sa paparating na bigating laban ng kababayan natin na si Unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales versus Unified WBC at WBO Super Bantamweight World Champion Japanese The Monster na Oya Inoue. Paliwanag ni Atty. Ed Tolentino mga tol, bagamat nasa Pinoy daw ang puso niya at gusto niyang manalo si Tapales sa bigating laban na yan, pero pagdating sa laban, bibigyan lang umano niya ng 45% si Tapales. Hindi nga daw 50-50 para sa kanya ang laban na yan. At sa tingin daw ni Atty. Ed Tolentino, 9th rounds, makukuha daw ni Inoue ang panalo via stoppage. Pero sana daw, mali daw ang analyst niya. Minsan, hindi rin naman daw nagkakatotoo ang mga analyst nila. Patunayan daw ni Tapales na mali daw sila. Ipakita daw ni Tapales ang pagpupursige na ito na manalo sa laban. Sa tingin naman daw ni Atty. Ed Tolentino, sapat na ang ginagawang pag-iensayo ni Tapales para sa pagpiprepara sa labang kay Inoue. Kaya 45% ang binigay niya kay Tapales, malayo sa porsyento na sinasabi ng iba na 1% lang at 0% pa nga ang sinasabi ng iba. Dahil may style at lakas din daw si Tapales, kaliwat kanan daw nito, napakalakas. Yun daw ang gustong makita ni Atty. Ed Tolentino, na mabubulaga si Inoue. Baka daw ma-realize ni Inoue na malakas pala si Tapales pag tinamaan siya. Dagdag pa ni Atty. Ed Tolentino, si Inoue, alam na daw natin kung ano ang ipapakita sa laban. Si Inoue daw, hindi pa niya daw alam kung ano ang ipapakita ni Tapales. Kung brawler ba o composed fighter na ginawa ni Tapales kay Akhmadaliev. Kaya nga daw kumuha ng iba't ibang estilo na sparring partner si Inoue, dahil hindi daw nito alam kung anong Tapales ang haharap sa kanya. Paliwanag naman ni JM Siyasat, malaki pa nga daw ang binigay ni Atty. Ed Tolentino ng porsyento kay Tapales. Hindi daw tugma sa kanya. Wala namang binanggit si JM Siyasat mga tol kung ilang porsyento ang ibibigay niya kay Tapales. Pero ayon sa pananalita niya, mas mababa pa kay Atty. Ed Tolentino ang percent na ibibigay niya. Pero ganun pa man, hindi daw lalaban si Tapales para sa pera. Lalaban daw siya para manalo kay Inoue.